Hindi na muling nakuhang kausapin ni Michael si Monica. Sa tuwing paparoon ito sa gabi, ay naroon ang kotse ni Ruel. Sa umaga na may napakaabala ng dalaga sa paghahanda sa nalalapit na kasal. Kahit ang mga message at tawag nito sa dalaga ay hindi rin sinasagot. Dumating ang araw ng Sabado at isang simple subalit marangyang kasal ang ginanap sa malaking bahay ni Ruel Velez. Mga piling-piling bisita lamang ang naroon. Napakaganda ng bride sa kanyang suot na simple subalit eleganteng wedding gown. At kay kisig ng groom sa suot nitong dark suit. Nakapaligid sa bagong kasal ang mga bumabati na hindi na matandaan ni Monica kung sino-sino. Nang pumailan lang ang isang bridal waltz ay hinila ni Ruel ang asawa sa gitna ng bulwagan. I'm afraid it was senior prom when I last danced the waltz. Kinakabahang bulong ni Monica sa asawa. Alam niyang sa kanila nakatuon ang pansin ng mga tao sa paligid. Isang ngiti ang isinagot ni Ruel sa kanya at buong husay siyang isinayaw nito hanggang sa nakalimutan niya ang kaba. Marami pa siyang mga bagay na hindi alam sa asawa. Pero may pakiramdam siyang kasasabikan niyang malaman ang iba pa nitong mga katangian sa pagdating ng mga araw. You're very beautiful, my Greek goddess. Umiwas siya ng tingin dito. Sa totoo lang, parang natutunaw siya sa mga titig ng asawa. Sa nauutal na boses ay nagpasalamat siya dito sa kagumanti ng papuri. I'm afraid somebody will pinch me and I'll wake up. Bulong uli ni Ruel. You're acting your part so well. Naisagot na lamang niya na bahagya namang ikinatawa nito. Hindi ako mahusay na artista, my dearest Aphrodite. I always say what I feel. But sometimes, I have to suppress to protect my pride. Gustong itanong ni Monica kung ano ang ibig sabihin ng asawa. Subalit hanggang sa matapos ang tugtog at magpalakpakan ang lahat, ay walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Sinalubong sila ni Rick at Joanne na siyang best man at maid of honor. Binati sila ng mga ito at sandaling nagkwentuhan. Maya-maya pa'y lumapit na rin ang mga magulang ni Monica. Nagtanong ito kung saan ang tungo nila pagkatapos ng reception. Sinulyapan muna ni Ruel ang asawa bago sumagot. Iminungkahi ko po kay Monica na maaari kaming lumabas ng bansa pero ayaw niya. So, we are driving down to my old place in Laguna. Nagulat si Monica pero hindi nagpahalata. Totoong inaya siya ng asawa na mag-out of the country. Pero hindi nito nabanggit sa kanya na sa halip ay pupunta silang Laguna noong tumanggi siya ditong maging mangibang bansa. Maluhaluhang ibinilin siya ng kanyang ina sa kanyang asawa. Hindi pa rin ito makapaniwalang mag-aasawa siya sa ganoong kabatang edad. Inalo naman ito ng kanyang ama at siya namang nagbilin na dali-dalian na nila ang pagbibigay sa mga ito ng apo at tumatanda na ito. Agad namang sumagot si Ruel na hinding-hindi maiinip ang kanyang mga magulang dahil magkakaroon agad ang mga ito ng apo. Maging ang ina niya ay binigyan ito ng assurance na hindi nito kailangang mag-alala dahil alam nito kung paano siya alagaan, lalo na sa mga hindi inaasahang outburst. Tapos ay makahulugan siyang sinulyapan na ikinayuko niya na lamang ng ulo. Nahinto ang pag-uusap nila dahil sa paglapit ng ilang mga bumati.
Hindi agad na malaya ni Monica na wala na sa tabi niya ang asawa. Sa gitna ng kasiyahang iyon ay nakadama siya ng pagod at kaunting pagsama ng katawan. Hinanap niya si Joanne, ngunit kasayaw na ito ni Rick. Ang mga magulang naman niya ay may kausap. Wala sa loob na napalabas siya sa may terasa. Subalit na udlot ang paglabas niya nang mapunang may mga tao sa labas na nag-uusap. Aatras na sana siya palabas, ngunit dala ng kuryosidad ay sumilip siya. At nakita niyang si Ruel ang nakatalikod na lalaki na kausap ang isang magandang babae. Masasanay ka rin, Trisha. Hindi ko yata kaya, Ruel, sagot ng babae na tila humihikbi. Itinulo sa pagkakatayo si Monica. Masasanay saan? Araw ng kasal nila ay may inaasikasong ibang babae ang asawa niya. At nang muli siyang mag-angat ng paningin, ay nakita niya ng kawiti ng babae ang leeg ng asawa niya at hagkan ang mga labi nito. Hindi na kayanan ni Monica ang tagpong iyon at bumalik sa bulwagan. Nang magkita sila ni Joanne, ay sinabi nitong hinahanap silang mag-asawa ng mga bisita. Nagtaka pa ito nang mapansin ang pamumutla niya, kaya idinahilan niya na bahagya siyang nahilo. Hindi niya gustong ipaalam sa kaibigan ang nakita niyang eksena. Pasado 4:00 na ng hapon nang mag-alisan ang mga huling bisita. Kabilang na ang mga magulang ni Monica, pati na rin sina Joanne at Rick. Pinagpalit siya ng damit ng asawa at sinabing nasa sasakyan na ang kanilang mga bagahe. Walang kibong sumunod si Monica. Gusto niyang sabihin kay Ruel na hindi niya gustong tumungo sa resort, pero alam niyang walang mangyayari kung isasatinig niya iyon. Maliban sa panakanakang pag-uusap, ay tahimik silang bumiyahe papuntang Laguna. 9:00 na ng gabi nang sapitin nila ang bahay na minana ni Ruel sa mga magulang nito. Isang matandang lalaking katiwala ang nagbukas ng gate sa kanila at pinakisuyuan ni Ruel na magdala ng mga bagahe nila sa loob. Magiliw sila nitong binate bago binitbit ang kanilang mga gamit. Si Ruel naman ay inakay siya papasok sa kabahayan na hindi pa gaanong naiilawan. Ito na mismo ang nagbukas ng mga ilaw at tumambad kay Monica ang maluag at magandang bahay. Neoclassic ang ayos nito. Bagay sa yari ng bahay na palagay niya ay renovated na. Sa bukana ng hagdan papanhik sa taas ay binuhat siya ni Ruel. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Monica habang nagpupumiglas. Observing tradition, sagot nito na hindi alintana ang kalikutan niya. Itinulak ng isang paa nito ang pinto at ipinasok sa kwarto ang asawa, saka diretsong ibinaba sa kama. Gustong pigilin ni Monica ang paghinga dahil sa bilis ng pintig ng puso niya. Halos nakadagan na sa kanya si Ruel dahil sumama ang katawan nito nang ilapag siya nito sa kama. Tila nahihipnotismong hindi niya maialis ang kanyang paningin sa mukha nito. Ni hindi niya napansing nakakawit na ang mga braso niya sa liig nito. As far as I want to do the honeymoon, ay parang hindi yata kaya ng konsensya ko na gawin iyon, lalo't alam kong hindi ka masyadong nakakain kanina. Anong gusto mong kainin? Magpapahanda ako, wika ni Ruel, na pumutol sa engkantasyon na sumailalim sa kanya. Hindi ako nagugutom. Wala sa loob na naisagot niya. Pilyong ngiti naman ang agad na sumilay sa mukha ng asawa, na agad niya namang naunawaan ang ibig ipakahulugan, kaya dinugtungan niya agad ang sinabi ng
Pagod siya kaya gusto niya ng magpahinga. Kung tutuusin ay hindi naman siya nagsisinungaling. Ang preparasyon sa kasal, tensyon at puyat, ang nagdaang reception at ang oras ng biyahe ay sapat upang halos maubusan siya ng lakas. Huwag nang idagdag na nagdadalang tao siya. Nang lumabas ng kwarto ang asawa upang ipanhik ang kanilang mga gamit, ay pumasok sa banyo si Monica. Doon na rin siya naghubad tapos ay nagbabad sa maligamgam na tubig. Makalipas ang ilang minuto ay inabot niya ang tuwalyang nakasabit sa rack at itinapis sa sarili. Naudlot siya sa may pinto ng banyo nang makitang naroon ang asawa at inaayos ang mga gamit nila. "Magbihis ka na," anito na inabutan siya ng pantulog. At wiling inabot niya ang damit at muli sanang papasok sa banyo upang doon magbihis nang hawakan siya nito sa braso. "Nahihiya kang magbihis sa harap ko, Monica? Mag-asawa na tayo," marahang wika nito. "Hindi ako sanay doon. Umpisahan mo nang sanayin ang sarili mo ngayon pa lang, sweetheart. We've been into the most intimate situation na maaaring pagsaluhan ng isang lalaki at babae." Nakangiting wika ni Ruel. "Iba yun. Wala ako sa sarili ko. When I make love to you, patutunayan kong ang nangyari sa resort at ang mangyayari ngayon ay pareho." Kinabig nitong payakap ang asawa. Subalit matigas na nagprotesta si Monica at hinigpitan ang pagkakahawak sa tuwalyang nakatapis. Nagbuntong hininga si Ruel at binitawan siya.